Alden Richard, biktima nga ba siya ng scam? Yan ang pag-usapan natin ngayon. Oo, biktima nga ng investment scam at masamang transaksyon sa negosyo ang aktor na si Alden Richards. Kinumpirma niya mismo sa mga nakaraang panayam na nagtiwala siya sa mga maling tao at negosyo, kung saan umabot sa malaking halaga ang nawala sa kanya. Narito ang mahahalagang detalye sa isyung ito, mga detalye ng scam at pagkalugi. Halos 100 na milyong piso ang nawala, ayon sa mga ulat sa showbiz at talakayan ni Christy Fermin. Umabot sa halos 100 na milyong piso ang kabuoang halaga ng pera na nawala o na-scam kay Alden dahil sa mga maling investments. Maaari nating himayin ang isyong ito base sa mga lumabas na pahayag ng magkabilang panig. Narito ang mahahalagang konteksto ukol sa usaping ito. Ang pahayag ni Christy Fermin unang lumabas sa Showbiz Now na noong huling bahagi ng 2024, tinalakay ng kolumnistang si Christy Fermin ang chismis na umabot sa 100 na milyong piso ang nawala kay Alden Richards dahil sa investment scam. Kwento ng pagtitiwala. Ayon sa kanyang source, galing umano ang scam sa isang taong malapit o pinagkakatiwalaan ng aktor kaya mabilis itong nakapag-invest ng malaking halaga. Ang paglilinaw at pagtanggi ni Alden Richards walang katotohanan ang halaga. Sa mga sumunod na panayam, mariing itinanggi ni Alden ang 100 million pesos figure. Sinabi niyang masyadong pinalaki ng mga usap-usapan ang tunay na halaga. Fake news. Ang 7 hanggang 8 digits, nilinaw ng aktor na hindi umabot sa ganoong kalaking halaga, millions, ang nawala sa kanya, at malayo ito sa katotohanan. Nalugi pero hindi na scam ng malaki. Inamin ni Alden na nakaranas siya ng mga normal na pagkalugi sa negosyo o maling desisyon sa investment noon, gaya ng kanyang rock bottom phase, ngunit hindi ito dahil sa isang dambuhalang scam na nagkakahalaga ng daang milyon. Rock bottom? Inamin ni Alden sa isang panayam na umabot siya sa kanyang rock bottom dahil sa matinding suliraning pinansyal na idinulot ng mga panlolokong ito. Nais kong linawin na ang terminong rock bottom na binanggit ni Alden Richards sa kanyang mga panayam ay hindi tungkol sa pananalapi o pagkalugi sa pera. Sa kanyang naging tapat na pahayag sa media, ang rock bottom na kanyang naranasan ay tumutukoy sa kanyang mental at emosyonal na kalusugan dahil sa labis na pagod, stress, at tindi ng pressure sa industriya ng showbiz. Narito ang tunay na konteksto sa likod ng rock bottom ni Alden. Ang tunay na dahilan ng kanyang rock bottom, mental at emosyonal na pagod, naranasan ito ni Alden sa kasagsagan ng kanyang kasikatan noong 2018. Dahil sa sunod-sunod na trabaho, puyat, at kawalan ng privacy, nakaramdam siya ng matinding burnout, depresyon at anxiety. Inamin ng aktor na umabot siya sa punto na hindi na niya alam kung bakit pa siya nagtatrabaho. Madalas siyang umiyak mag-isa sa kanyang sasakyan bago pumasok sa taping dahil sa bigat ng kanyang nararamdaman, hindi pinansyal na isyo. Nilinaw ng kanyang kampo na sa mga panahong ito ay nasa rurok ng tagumpay ang kanyang karera at pananalapi. Ang kanyang krisis ay isang usapin ng mental health at hindi dahil sa kawalan ng pera o pagkakaskam. Paano siya nakabangon? Paghingi ng tulong sa eksperto upang malampasan ang madilim na yugtong ito, nagpatingin si Alden sa isang psychiatrist at sumailalim sa counseling, espiritual na paglago. Mas inilapit din niya ang kanyang sarili sa pananampalataya, na siyang naging pundasyon ng kanyang muling paglakas, pagtatakda ng boundaries. Natuto siyang magbalanse ng oras sa trabaho at personal na buhay upang hindi na muling magpatong-patong ang stress. Paalala, ang burnout at depresyon ay mga seryosong kondisyon. Kung ikaw o ang isang kakilala ay nakararanas ng matinding emosyonal na bigat, mahalagang kumonsulta sa isang lisensyadong propesyonal sa mental health. Bahagyang nabawi sa kabila ng matinding dagok, ibinahagi ng aktor na hindi naman tuluyang nawala ang lahat dahil ang ibang bahagi ng kanyang kapital ay unti-unti niyang nabawi sa paglipas ng panahon. Tumpak ang impormasyong ito ukol sa aspeto ng kanyang pananalapi. Ang pagbawi sa kapital ang naging positibong bahagi ng kanyang naging karanasan sa iba't ibang business ventures. Sa kanyang naging paglilinaw sa publiko,
Ipinaliwanag niya kung paano naging proseso ng perang ito sa kanyang buhay, ang katotohanan sa likod ng delayed recoup, hindi total loss, binigyang diin sa mga talakayan ukol sa kanyang panayam na ang malaking halagang nasasabing nawala ay hindi naman tuluyang ninakaw o naglaho. Ang malaking bahagi nito ay maituturing na delayed recoup of capital, naantalang kita, ibig sabihin, may mga pinasukan siyang negosyo at pakikipagtulungan kung saan naantala, naipit, o nahirapang makuha ang mga kita at puhunan sa itinakdang panahon, unti-unting pagbawi, sa paglipas ng panahon, sa pamamagitan ng maayos na pakikipag-usap at tamang proseso, nabawi at muling nakuha ni Alden ang kanyang kapital mula sa mga naging sablay na transaksyong ito, mga hakbang na ginawa ni Alden para protektahan ang kanyang pera matapos ang karanasang ito, naging mas matalino at mapanuri si Alden sa paghawak ng kanyang kayamanan, pagsuri sa mga kasosyo, natutunan niyang kilalaning mabuti ang mga taong kanyang pinagkakatiwalaan sa negosyo. Sinabi niya na napakahirap magtiwala kaya dapat ay palaging mag-ingat pagtatrabaho kasama ang mga profesional. Kumuha siya ng mga eksperto sa pananalapi at nakipagtulungan sa mga kilalang institusyon tulad ng BDO Life para sa kanyang Plan B at proteksyon sa hinaharap, pag-aaral sa likod ng kamera, bilang pinuno ng sarili niyang kumpanya, ang Myriad Entertainment Corporation, mas pinag-aralan niya ang bawat detalye ng produksyon upang matiyak na sulit at protektado ang bawat sentimo ng kanyang pondo. Showbiz rumors, naging mainit din ang mga espekulasyon sa internet at mga TikTok videos na nag-uugnay sa iba pang personalidad sa showbiz sa likod ng scam, bagamat walang opisyal na legal na kumpirmasyon si Alden ukol sa mga pangalan. Ang mga espekulasyon at TikTok videos na nag-uugnay sa ibang showbiz personalities sa isyong ito ay walang legal na basehan at nananatiling puro chismis lamang, maring nilinaw at tinapos ni Alden Richards ang mga balibalita sa pamamagitan ng pag-aksyon laban sa mga nagpapakalat ng maling impormasyon, ang pagtapos ni Alden sa mga alingaw-ngaw formal na pagtanggi, sa kanyang mga opisyal na panayam, tahasang sinabi ni Alden na, fake news, ang mga kumakalat na video at post sa social media, walang iodine mandang kasamahan, nilinaw ng aktor na wala siyang kinakasuhan o iodine demandang kapwa-artista o personalidad sa industriya kaugnay ng anumang scam o malaking panloloko sa pera, babala sa mga merits, nakiusap ang kampo ng aktor na ihintong na ang paggawa ng mga kwento sa TikTok at Facebook dahil nadadamay ang mga inosenteng pangalan na wala namang kinalaman sa kanyang mga pribadong transaksyon sa negosyo, paano kumalat ang maling impormasyon sa internet. Upang hindi madaig ng mga haka-haka, mahalagang maunawaan kung paano nabuo ang ganitong mga chismis, clickbait at edit, pinagtagpi-tagpi ng ilang content creators ang magkakahiwalay na issue sa showbiz upang makalikha ng nakaiintrigang anggulo at makakuha ng maraming views. Kakulangan sa konteksto, ginamit ng ilang TikTok videos ang mga lumang pahayag ni Alden tungkol sa normal na pagkalugi sa negosyo, at pinalabas na ito ay dahil sa panloloko ng isang partikular na tao, algorithm ng social media, mas mabilis kumalat ang mga kontrobersyal na balita, kaya naman mabilis na naging viral ang mga maling akusasyon kahit walang ipinapakitang ebidensya o opisyal na police report. Ang mahalagang aral para sa lahat ginamit ng financial coach na si Chinky Tan ang karanasan ni Alden upang magsilbing babala sa publiko. Binigyang diin niya na kahit gaano ka kasikat o kayaman, maaari ka pa ring mabiktima kung walang tamang financial wisdom at kung labis ang pagtitiwala sa kapwa ng walang sapat na pagsasaliksik. Bago ko tapusin ang akin updates patungkol sa Kathleen, Alden at iba pang showbiz ganap ay shoutout ko muna yung mga senior citizen dyan na palaging nanonood sa akin updates. Maraming salamat po sa inyong lahat. For more updates please wag ninyo pong kalimutan i-share para ma-update kayo sa aking videos patungkol sa mga artistang gusto ninyo. Follow, subscribes, my Facebook and YouTube account at i-search lang ang Uno Mitch Quotes. Watch till the end and comment. Maraming salamat po at God bless po sa ating lahat.